endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. ang lahat, idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-anc sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipirmahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no? Na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed in the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan. Maski you will use the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaint doon sa previous na na complaint na na-dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Article Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts, wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit
Pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad. Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabpina para mangalap ng may ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa ba nila yon kay Marcos? Hindi. Bakit nila gagawin nito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede nating gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung nakasaad under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court, in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto, iba pa dyan. Hindi nga binoto ng diretso, party list pa. Ang bias pa, sila pa yung complainant, sila pa yung nag-endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa, sila pa yung napakaingay. At sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. The House of Representatives has the sole power to initiate impeachment complaints. However, the initiation process and the in the process of filing and perfecting such impeachment complaint, must be constitutional. It must be within the contours provided under the 1987 Constitution. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga sabpina over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka nakakita yung complaint? Hindi naman nakasaad kung anong SALN, anong specific SALN ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga sabpina na ginawa nila na para na talagang fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Violation yan sa due process. Kailangan fair. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang house rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig konstitusyon o yung house rules nila? Well, meron sila. Alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro . Ang impeachment supposedly is personal.
hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Oo. Tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President ba mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga sa mga staff, ay ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng subpoena, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. Oh, we concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga subpoena na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha, ito, sa Article 5 ng third complaint ni Saballa, no? Accordingly, Saballa invoked unexplained wealth and SALN non-disclosure. It alleges that respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. O, hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. O, doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and ask for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Oh, ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na lang ang nagdiretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasampina din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasampina sa SEC General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad doon sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sapina na hindi man lang nahint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay VP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact SALN year, exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong SALN year yung may depekto, kung anong omitted entry doon, kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabinang inisyo ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence, no, in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned or included in the complaint, no? So this therefore proves our assertion that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. It was actually broadly searching for one. It was actually conducting a fishing expedition, which is a violation of the rights of VP Sara Duterte. Kaya natin, final talaga yon. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalokohang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yon kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay VP Sara Duterte? No? So, what is good for the gander should be good for the goose. So, ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema.